Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong. Pero bawal po nyo akong patigilin sa aking pagpapaliwanag. Bawal pong makiusap para patigilin ako sa aking pagpapaliwanag. Ang gawin nyo po, wag nyo po akong patigilin sa pagpapaliwanag. Pagpaliwanagin yung vlogger nyo. Pagpaliwanagin niyo yung vlogger nyo. Kayo naman, no. Baka nako-convert ko na kayo. Kunwari pa kayo, sumasakit ba loob nyo? Ganda ng paliwanag ni Badong. Bakit ba ako nakapasok-pasok? Hindi ko na mabubura sa isip ko yun. Ayaw talaga pala ng mga Pilipino dyan sa Chacha. Paano kaya ipapaliwanag yan ni Jared? Babasahin ni Jared yan. Yung paliwanag ni Suarez. Tapos tatawa si Jared. Actually, hindi naman sila marunong magpaliwanag. Wala sila ideya. Basa lang. Yun na yun. Sige. Tanong na po tayo. Nga na ba tayo? Ilang standing ni BP pa versus Tuflok Serbad sa survey? Ilan? 35 si Tulpo, 34 si BP Sara. Ayan, isang puntos lang. Ayun po, dumaan na po si BP Sara sa sangkatutak na paninira. Si Tulpo, virgin pa. Virgin pa sa paninira. Partida yan, di ba? Ayan, mabuti naman. Kita mo naman si Christ the Powerful. Oh. Kanina, kinukontra ko niyan. Ngayon, magaling na ako. Sasabihin niyan, uutuin ko muna si Badong bago ko yariin. Tatawa ng tatawa. Utot niyo. Renzo Malyari, MMLSO. Magpakape po tayo. Pagpasok ng anak niya sa una, yari na si Tulpo, tinakasan. Si Tulpo niya, kita hindi pa nagsisimula yung banat kay Tulpo. Actually, si ano pa lang di ba? Kasi nga, alam niyo naman, wait and see pa yung iba. Bantayan niyo po, baka may mga magtutulpo. Pero ako, serious to, mga dilawan kakamping. Ang laki ng pag-asa ni BP Lenny. Kinakailangan ma-dislodge nyo lang si Tulpo. Ang laki ng pag-asa niya maging second. Di ba yun lang naman ang target ni Lenny, maging second? Uulitin daw nila eh. Uulitin nyo yung process, yung malalaking rally, yung mga pa-concert. Orlando Bautista, gandang gabi sa'yo, MLSO. Bakit kaya gusto ni Lenny na ulitin? Boss, bakit ang national ID natin ay hindi valid? Hindi valid saan? Valid yun. Second ang target. Hindi naman na. Madali lang naman mag-second si Lenny. Pag napabagsak niya yung popularity ni Tulpo. Boss, baka yung coach Chilax lang tinatawanan ng problema. Wala na yan si Lenny Lugaw. Lugi na, lugawan niya. Orlando Bautista, wala pa yata nagpapakape Meron na ba? Ang tinapay Zero. Literal na tulog na ba lahat na nagpapakape? Tulpo, gano'n na ba ikalaki ang ulo ni Tulfo para tumakbo? O ba? Matagal na po. Kasi boss, kung may pera sa basura, may pera sa second chance. Aba, hindi ako nagsabi niya. Kapel sir, thank you very much sa pambuena manong 50 pesos. Maraming salamat Kapel sir. Tulfo, angas sa piseso, biglang tumiklop dahil sa pera. Hindi pa natin sinisiraan, no? Wala naman tayong
tayo po kasi hindi natin purpose, hindi po estilo ng mga Duterte manira ng mga kalaban, eh. Kasi iniiwan natin yung mga kalaban. Bakit po pag-aaksayahan ng panahon na siraan pa yung mga yung mga naninira lang po sa mga posibleng kalaban, yung mga walang kakayahan na ipagmalaki kung ano yung kayang gawin, di ba? Ang dami na natin may pagmamalaki. Gregory, thank you very much sa 10,000 won. At Olbiri Dapitalia, kita mo Kap Elsar, ang galing mo magbuena mano. Thank you very much sa 12.99 Saudi Arabian Real. Pero yung paninira nila sa mga Duterte patungkol sa WPS, may malaking epekto yan kay BP Sara. Opo, kaya nga 34 lang eh. Naapektuhan na po yan. Ibig sabihin, siguro dapat mga 50% yan o 48%. Nabawasan na po talaga yan. Boss Buds, nasa na si Shairi? Aba, hindi naman tayo nag-aalaga ng mga rito, kung sino lang po ang pumasok. Wang Yuni, yan, exactly, siya. Teresa Sanggalang, thank you very much po sa $4.99 na pangkape. Uy, hindi pa pala moderator si Teresa Sanggalang. Ayan, gawin na natin siyang moderator. Wang Yuni, gandang gabi, Sisi. MLSO. Pati si Ram, oh. 5 Hong Kong dollars. Si Boy walk out, wag nang iboto. Mahirap. Alam mo, ang hirap po no, no? Imagine niyo ikaw nag-iimbestiga tapos mag-walk out ka. Halimbawa, pag presidente na puta, ayaw niya na nangyari, puta, walk out ako. Pagdating 2028, nasa huli, survey si Tulfo. Siya Sanpay, Lopo, gandang gabi din sa iyo, sis. Yan. Wang Yuni Anyong, salamat, may favorite Ate Ram. Yan. May favorite ka na, Kap Elsar, ha? Ibang tawag mo kay Ram, ha? May favorite, ha? Gregory, good evening sa iyo, MMLSO. Wala ba magtatanong? Kaya mahirap yung walang pumapasok na eh. Wag ka na asa badong. Saan? Saan ako hindi aasa? Sa magpapakape? O yun, may nagpakape na nga eh. Alam ko na yan. Wag na raw tayong umasa. Ito po itong napupuna ko na sinasabi nila lahat. Wag na kayong umasa na may panibagong Duterte pa na maupo sa pampanguluhan. Ganyan eh. Lahat sila ganyan eh. Wag na raw umasa na may mananalo pang Duterte. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, wag kayong umasa na may Marcos pa muli sa Malacanang. Wala na pong mananalo na Marcos at Romualdez, pati Araneta sa Malacanang. Yung Duterte, po yan, laki-laki ng chance. Oh. Di ba? Baliktad eh. Kayo yun. Kayo yung wala na pag-asa muli. Tignan niyo yung pambato nyo, si Martin. Ilang porsyento si Martin? Wala pang 1%. O, di ba? Baliktad. Yung sinasabi nyong wala nang pag-asa yung mga Duterteng makaupo sa Malacanang. Highest. Statistically, tie. Statistically, tie sila ni Tulfo. Hindi po panalo si Tulfo. Statistically, tie yan kasi merong minus at plus 2%, 3%, 5%. Kayo po ang nadadala na yung tao. Boss, paano kung Sara at Amy mag-tandem? Okay ba sa'yo? Ako po, leader ko yan si Sara Duterte. Pucha, si BBM nga, nagpa-under tayo kay BBM, sinuportahan natin. Ganon tayo kasolid, hindi po tayo yung BP Sara na yan. Kaya nga sabi ko, kung sino yung gusto ni BP Sara, yun. 0.5% si Tambalolong.
Miss Butterfly, basta present si Sir Orbili Dapitalia, hindi tayo zero. Iyan, no? Tsaka si ano rin, ang totoo, kung hindi pinilit ni Amy si Sara mag-vice kay BBM, for sure, hindi yan mananalo. Sinuportahan na nga natin, tapos tinadyakan agad. Sakit, no? Hanggang ngayon, ramdam ko pa yung tadyak sa tagiliran. Hanggang ngayon. Grabe, no? Kapapanalo pa lang yung mga vlogger, gusto nang tablayin si Sara eh. O your wish, nagkatotoo, di ba? Gusto nyo mawala sa unit team si Sara? O ano ngayon nangyari? Samantalang sabi ko, bakit nyo gustong tanggalin yung mga Duterte? Eh, kayo ang nakaupo. Hindi naman Duterte nakaupo. Miss Honey, hindi pa nagpakape si Rodal. Eh wala, siguro ano. Miss Honey, gandang evening sis. Boss Buds, kung endorse ni BP si Amy, eh, ako po, napatunayan nyo na yan, no? Napatunayan nyo na yan na nung sumama ako kay BP Sara, kung sino katandem niya, si BBM nga eh. 'Di ba? Pampresidente talaga sana si Sara eh. Salmon Sushi. Thank you very much sa 20. Kron. Alam ko Kron yan eh. Panggatas, Boss Buds. Peter Place, thank you very much sa New Taiwan dollars. Tama, no? New Taiwan dollars. 45 New Taiwan dollar. Na pangkape. Yan. Compare nyo si Rapi kay BP Inday, wala pa namang napapatunayan at nagagawa si Rapi. Kung hindi, parang yun na nakinikinita, nagkasagutan na yan. Teritoryo pa ni, bigyan ko kayo ng ideya, teritoryo pa ni Rafi Tulfo yun. Sa Senate, di ba? Nagkasagutan na sila. Yung pinakikilaman, si BP Sara po ang kauna-unahan nakabara kay Rafi Tulfo. Real talk po. Ngayon, tanong, may batas na ba si Rapi Tulfo na ayaw niya ng PTA? Bakit po wala pa rin batas laban sa PTA na pinepresent si Rapi Tulfo? Ibig sabihin, marami kay Rapi Tulfo, spur of the moment. Nagalit siya sa panahon na yun, napahiya siya sa panahon na yun. Di ba? Pero wala nang follow-up. Kasi PTA yung tinututulan niya eh. Meron na ba siyang batas? Di ba yan yung hamon ni BP Sara sa kanya? Inuutusan niya yung mga... Sanay si Rapi Tulfo na utusan lahat ng tao eh. Senador siya, hindi siya presidente. Gusto niya utusan. Ano sabi ni BP Sara? Ano po kayo, senador? Gumawa po kayo ng batas. Boss Buzz, ano update doon sa ate? May update po tayo. Ang update po dyan, pinabibigyan ng lupain, yung mga ate ng DAR secretary. Sa isip-isip ko, binigyan na nga ng presidente ng Pilipinas dati. Pinapangakuan pa lang pala. Hindi pala pinabibigyan. Pinangakuan, nabibigyan ng lupain. O, yan ha. Pinangakuan na sila. May lupain na nga sila, binigay ng presidente, binawi nyo, tapos papangakuan nyo na bibigyan ng lupain. Hindi ko maintindihan yung logic na yun, no? Tinanggalan nyo ng karapatang magme-ari, tapos sasabihin nyo ngayon na bibigyan nyo sila ng lupain. Ano yan? Ano ba yan? Totoo ba yan o pangarap? Kaya masarap po yan po. Napoprostrate po ako dito po sa mga kababayan natin, mga Makabayan Black, Akbayan. Busy kayo sa atake sa mga Duterte. Yan, tulungan nyo. Yung mga ate. Boss Buds, iyak na naman si Rizan yan. Type din naman nun magpresidente. Kahit ba type niya. Hindi siya type ng Pilipinas.
Hindi siya type. For heaven's sake, si Inday na lang iboto ko. No more Marcos. Duterte yan. Si Sanpay, hello Sisi. Wang Beauty, nabalitaan mo bang Maharlika Pan na pakikialam pa sana ang retirement natin? Ram, ma'am, hello. Pag Duterte sa susunod ang upo, matik required na mag-aral ng Mandarin. Ha 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 ha. Optional na po ngayon yung pag-aaral ng Mandarin. Huwag niyo po pagtawanan yung Mandarin dahil yung marami po sa American University nag-offer na sila ng Mandarin. Kasi nga, pinakamarami po nagsasalita ng Mandarin eh. Di ba? Hindi niyo po ba alam yun? Ano siya? Business language siya. Yang Mandarin. Parang kung makikipag-deal ka sa Japan, di ba? Kailangan matuto ka ng mga Nihongo. Paano po magpakape? Yan ang mga gusto kong tanong. Hanapin niyo po yung dollar sign diyan sa baba ng chat. Pindutin niyo po yan. Yan, tuturuan na kayo kung magkano gusto niyo ipakape. Paano ba magpakape? Salamat, Salmon Sushi. Okay. Oy, ang ganda ng blue. 2 tiway sa inyo pa. Boss Buzz, iyak na naman si Risa niyan. Wala pa rin boss sa PTA, walang kwenta. Nakikipag-away ka sa Vice President ng Pilipinas. Nakikipag-grandstanding. Di naman away. Nakikipag-grandstanding ka. Hinamon kang gumawa ng batas. Tutol na tutol ka sa PTA. May nagawa ka na bang batas sa PTA? Marami siyang sasagutin dapat. Okay. Wala na namang notip si YouTube, Michael Alan. Salamat sa mga pakape. Tolfo, grandstanding. Gusto pala ng mga Pinoy si Tulfo? Tuluyan na talagang malusaw sa mundo ang Pilipinas. My goodness. Hindi po. Ba't mo iboboto? Di boto mo si Sara Duterte. Pera na lang kung ayaw mo kay Sara. Boss Buzz, di po ba under ng executive branch andar? May go signal or alam kaya ito ni PBBM? Kinakailangan ko po ba sagutin yan? Parang may maraming disconnect, di ba? Ang dami pong mga disconnect. Hanggang ngayon nakatenga yung ako po hindi po ako magtataka. Kung mabalitaan na lang nyo. Wag po kayo magtaka balang araw kung mabalitaan nyo na lang na nagsaswimming na ako sa may Chocolate Hills. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung seryoso po yan, katulad ni Tatay Digong, pinabuwag na yan. Kita niyo yung sa Boracay? Binuwag po yun. Thank you very much. So ito, may nagpakape. Si Ampipolis Soso, XOXO. Ampipolis XOXO, nagbigay po ng $19.99 na pangkape. Ayan. I-add na natin siya, moderator. Inday for win, more power. Thank you very much, Ampipolis. Maraming salamat sa pakape. Tayo nyo naman, malaki-laking pakape yan. Ha? $20. Wala ring update si Tulfo sa investigasyon sa PCSO. Correct. Aba, kinakailangan po meron kayong baka matulad kayo kay Gordon na 7 buwan nag-imbestiga sa Parmali. Walang nagawa kahit na report. No to Tulfo brothers. Sumagot sa Senator Rapid, Boss Buds, meron daw existing na batas. Di na daw kailangan gumawa ng batas patungkol sa PTA. Dapat, bago niya kinontra si VP Sara, talaga naman po may batas ang PTA, hindi naman po pwede. Yun yung sinasabi ni VP Sara, di ba? May batas. Di ba? Ang PTA. Kaya, kung gusto niyang mawala yung PTA, gumawa siya ng batas para tanggalin yung PTA.
Lahat ng issues ng Pinas, lilipas din yan. Motto ni PBB. Hindi niyo po ba nahalata? Wala naman po talagang yung konkreto, no? Halimbawa po yung sa sibuyas, kusa na lang eh. Sa bigas ngayon, lilipas din yan. Masasanay yung tao na 75 per kilo na yan. Lilipas din lahat. Yung sa NAIA, lilipas din yan. Brownout, ngayon brownout na naman. Meron pa po ba nagwawala? Kumbaga, ito ang problema natin, no? Lahat ng problema ngayon, nakasanayan na lang. International airport. Kung yung mall nga, SM na mall, meron po yan. Pag nag-brownout, titigil lang saglit. Maya-maya naka-operate na sa ano. Ibig nyo sabihin, yung international airport natin, pwedeng mag-brownout pala. Ng 3 oras. Okay lang po, no? Nung una, galit na galit tayo eh. Alam niyo yun, nasanay ka na. Parang yung battered na wife syndrome. Na binugbog na naman yung misis. Ang isip ng miss, ano kaya nagawa kong kasalanan? Kasalanan ko to eh. Sinisisi niya po. Ganun po yung battered wife syndrome eh, di ba? Binubugbog ka na ng asawa mo, ikaw pa yung sa tingin mo may kasalanan. Ganun po ang Pilipinas eh. Nasanay po tayo na hindi ire-resolba lahat ng mga suliranin. Sanayan lang yan. Tama yun si Tesri nun. Lahat ng issue ng Pinas, lilipas din yan. Nililipasan lang tayo. Pero hindi po maganda yun. Merlin Palermo, thank you very much sa 10 Hong Kong dollars na pangkape. Salamat, Ampi. Yan. Christ is powerful. Kami nga nung college, may subject kami, Mandarin at Nihongo. Ako nga, nag-apply ako ng Russian eh. Para matuto ko mag-English. Hindi Ang means of communication namin, English eh. Hindi ako natuto ng Russian kasi paano ako matututo eh. Minsan lang ako pumapasok. Yung mga anong tawag dyan? Elective kasi, di ba? Pwede ka magpalit eh. Tapos gagraduate na ako. Putya, yun yung problema pag ano ka eh. Pagka, anong tawag doon? Yung irregular student. Akala ko talaga tapos na ako, yung kumpleto na ako. Nung chinek ko, kasi graduating na ako, may isa pa pala akong subject. Elective. Kaya natira na available. Ang natirang available po siya, music. Ay, music? Ano alam ko sa music? Kinuha ka pa rin para graduate. Pangkape po, Sir Buds. Yan. Merlin Palermo, thank you very much po. Salamat, Merlin. You're welcome po. 430 likes. Yan. Pinatahimik si Tulfo nila Lisa Marcos, tambalos-los, pero siya ang ikakandidato nila. Ay, kawawa naman si Pinsan. Kawawa naman si Pinsan kung siya ang ikakandidato. 6 na taon, 6 na trilyon, may nakagawa na ba niyan? Wala pa. Walang solid solution. Lilipas na lang ba yan? Nasanay tayo kay FPRRD Industrial sa Pilipinas, walang ginhawa. Kaya industriya sa Pilipinas, walang ginhawa. Good evening everyone from Dubai. Sino ba may-ari ng Crown Regency Resort sa Boracay? Baka friends nila kaya nagagawa nila sa Ati. Pag-aari ba ng ano? Pag-aari ba ng ano yan, ng Crown Regency Resort, yung pinanggalingan ng mga Ati? 500 billion para sa ayuda, lilipas din. Boss, iboboto mo ba si Rafi Tulfo? Hindi po.
Pati si Erwin, wala na akong ibobotong tulpo. Ayoko nang dagdagan eh. Wala siyang pakialam, pinapalipas lang niyang panahon. Giyatay talaga. Hindi na ba napuna? Masasanay din tayo. Kay Duterte, walang brownout eh. Sa NAIA. Pero ito, yung una nag-brownout, di ba galit yung mga senador? Ito ay international airport. Paano nagkakaroon ng brownout? Heads must roll. Puta, heads must roll. Galit yung mga senador, kako. Yari, kabago-bago pa lang ng ni BBM. Heads must roll na agad. O ano po nangyari? Wala lang. Wala pong nag-roll na heads. Lilipas din yan. Only in the Philippines, Boss Buds, pastilan, ug sa Bisaya. 450 likes, 1 billion, maging mabait ka na lang kay milyonaryo. Biglang blackout dito. Naulitan, kailan lang. Oh. Legal na rin yung shabu. 232K na tayo. Palakpakan po natin ang ating channel. 232K na. Nasaan ang ayuda? Correct. Dapat maghanap kayo. Marlon Pastilan Giatay equals bad management. Pag ganun po ang katwiran, yung wala na lang, lilipas din, wala. Magaling sila sa mind conditioning. Padong, wag ka na magpaliwanag, para awa mo na. Ano yung sinabi? Marami raw akong nililigaw. Tapalan lang naman niya ng pera. Yan, bangag baliktad manhid. Binawi sa atin yung lupa para pagbigyan ng pagbigyan ulit. Mag-take credit na BBM galing lupa. Hindi po. Pinangakuan po. Kayo naman, no? Hindi nyo ba alam yun? O baka pangarap na lang. Di ba yung 1 million pa bahay? 20 pesos na bigas. Ayaw nilang sabihin na pangako. Gusto nila pangarap. Ano pagkakaiba po nun? Bakit nyo pa sasabihin? Ibig sabihin ng pangarap, hindi matutupad? Saan sunod na biyahe ni Apo Lakbay? Abangan natin. Sino kayang bansa ang hindi na magbibigay ng pledge man lang? Biruin mo, no? Pumunta ka ron sa bansa na yun, ni pledge wala. Ano pa lang po yan, hindi, pinangakuan lang po sila. Kay Duterte nga, binigyan na ng titulo eh. Nabawi pa, yun pang pangako lang. Pag hindi na po, pag lumipas na po yung galit, ngayon kasi galit tayo para sa mga ate, di ba? Pag lumipas na po yung mga galit, mag-ooperate na po. Bigla napunta sa... Pag lumipas na po yung galit ng mga Pilipino, magiging tourist attraction na po yung baka gawan pa nilang padulas mula ron sa tuktok ng ng Chocolate Hills eh. Kasi pansamantalang isinasara. Pero kinikilala yung ano po yung kinikilala, yung pagmamay-ari. Doon po ako takang-taka eh. Kung preserve po yan, bakit may-ari? Ang gagawin na may-ari diyan, tititigan niya lang, di ba? Bawal pong naguguluhan talaga ako rin sa reserve na yan. Reserve na nga eh, tapos may-ari. Ito po talaga na lumabas yung mga pangako na akala tuloy nila nasasapak ako. Kawawa naman ang katutubo nating ate pag mamay-ari na nila ang mga lupain na yun. Sila po talaga may-ari ng buong Boracay. Nung napunta na po rin yung mga di ba, ganyan po yung kwento ng ng mga bagamat sinasabing
kwentong bayan lang, yung ano, yung 10 dato ng Borneo. Yan po yun, eh. Pag nung dumating sila, kanila na yung baybaying dagat. Natulak yung mga ati, ita, at iba pa, papunta sa kabundukan. Pangarap nyo, pangarap ko, pera nyo, pera ko, kaya happy wife, happy life. Tama Ram, sobrang nakakawa. Sa Ukraine daw, next travel ni Palaboy BM. Ren Wonder, kawawa naman yan. This coming April, tate. Una. Boss, lilipas din yan, ate issue. Correct. Panganay Tulfo yan. Laki pala, nakita ko. Mga Duterte dito sa Davao City, mahal na mahal nila mga katutubo. Kung tama yung nabasa ko, dapat wala sa Senado si Tulfo dahil may conviction. Paano pa ang pagka-presidente? Hindi po natin maintindihan eh. Ako minsan nagdududa na ako sa mga si Zelensky nakakuha ng pera sa US. Tayo EDCA nakuha. Masalimuot talaga ang Boracay kasi pagkatapos mapatay yun ate, the next year yun, may-ari naman ng resort ang pinatay. Talaga? Ayos yun ah. Mag-iiba na ngayon yan dahil pero balik tayo rito, no, yung sa ano. Alam niyo po kung bakit ako nanghinayang. Ang laki na po ng effort, ang laki na po ng pera na nagagastos natin diyan sa kampanya sa charter change, no? Pro and against, parang eleksyon eh. 'Di ba? Ang dami na po nagsabi na kunwari, may mga sumunod na, 'di ba? Dabaweños nagpasimula. Dabaweños is not for sale. Tapos sumunod na yung mga ibang lugar, di ba? Filipinos are not for sale. Kampanya rin sila, nangangampanya rin po sila. Tapos mauwi lang po sa wala. Lahat yan mauwi sa wala. Anong pahayag ng ng Senate? Pag-isipan natin. Overwhelming yung ayaw dyan ng mga tao. Iba po yun eh. Confirm na. Sa April, pupunta naman na US. Ayos talaga eh, no? Walang buwan na pinalipas eh, no? Susunod na biyahe. Explore sa Mars or sa Moon. 500 likes, brown out na naman dito sa Davao. Uso po punta Bangag April, confirm Boss Buds. Sayang pera ginasto sa People's Initiative. Correct. Sir Badong, Japan and India, ang next trip. Over na pa. Hindi pa, extend natin ng mga 5 minuto. Baka may mga humahabol ng pakape dyan sa mga... Baka naman si Tulfo. Ay, kawawa nga naman pala. May mga trabaho bukas. Late na nga pala tayo nag-start. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna. Last na to babasahin natin si Marlon. Naku, baka sabihin nyo, libre yung pera binigay ng Amerika sa Ukraine. May bayad po yun balang araw. Alangan naman papayagan ba ng Amerikano na ganun na lang. Erlukin, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Sabi na sa inyo, may mga pahabol yan. Thank you very much, Erlukin. Gawin na natin siyang moderator. Ayan po, yung mga po hindi nakaabot sa talakayan, ay pwede nyo pong i-replay yung ating talakayan. Maganda po yung talakayan natin. Paulit-ulit sa talakayan. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli po. Badong Aratlis. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Nood na tayo ng Queen of Tears.